Guys, it's our third day here in Ho Chi Minh. This is the outfit. I just really wanted to add some color. Pale naman, pale yellow ang ating peg for today. But the shoes will do all the talking. Hey! Ang ganda. Wait, tabarin ko nga muna. This is the shoes. Ano ba to? Sambas? Sambas, pero grabe yung flap niya dito. Ang cool. Actually, nakita ko na to sa Europe, pero hindi ko siya binili kasi gusto ko yung mga bibiling ko nga doon. Yung mga black na loafers, brown na loafers. So, last na sa list ko yung mga ganito. And parang nung nakita ko to, nagandahan talaga ako. So, in-order to ni Bebo sa akin for her anniversary. I just love it so much. Feeling ko kailangan ko pang... Ayusin yung pagkaka. ano. So, thank you so much, my love. And also, I'm filming with my Osmo Pocket na gift din ni Bebo. Saya naman na may sugar mommy. Sabi ko pa naman, since ako nag-book nitong anniversary trip namin sa Vietnam, ginamit ko lang yung mabuhay miles ko to book this. And sabi ko, sagot ko na lahat ng food. Yung mga food pala dito ay 68 pesos lang, 150. So, yan mga boys, makinig kayo. Mag-Vietnam kayo. Makakatipid kayo. And this is our perfume of the day. I just really love bringing a small perfume pag nagta-travel tayo. Also kasi pag naamoy ko siya, naalala ko talaga yung trip. So, for this trip, it's Tambourines in Camo. Last na ginamit ko to sa Korea. Bango. Oh. So, time check. It is 8 a.m. Maaga natin nagising. So, marami pa tayo ko-cover na coffee shops kasi sobrang daming cafes dito sa Vietnam. So little time. Ikapon parang isa lang napuntahan naming cafe. Well, dalawa naman. Pero yung isa lang yung na-document namin. Like, yung aesthetic talaga. So namin makakita ng mga magagandang cafes pa dito kasi ang daming lumalabas sa TikTok namin. Kasi pag nagta-travel ka, yung FYP mo sa TikTok ay iba rin. Kung nasan ka. So, sana makakover tayo at least 2 today. Oo, meron. Let's go! Corset. Umuubo pag umuupo. Gusto na kayo mga laman loob. But anyway, we just had coffee here at Essence. Essence, di ba ano yun? Shop. Website. But ang galing dito, sobrang daming options. Like yung katapat namin, very pang local. So, dyan na nakatambay ang mga lokal. Gusto yung mga bahay nila. Gusto dito magkakatabi mga coffee shops. So now, we're just waiting for our Grab. Kasi pupunta kami sa aming stop number 2. Kasi sarado pa yung mga shopping stores. Gusto kami kainin buncha. Guys, this is our next stop. Bagay na bagay ang yellow shoes ko. Yay! Yay! Wow! Part ba ito ng cafe? It's time for coffee number 2. We have our coconut latte. Wow. Grabe. Siyempre hindi ako makatulog kagabi. Guys, pag nag-Vietnam kayo, huwag nyo kakalimutan magdala ng pera. Kasi sobrang wala na kaming pera. Ang winidraw lang naming pera in peso is 4,000 pesos. So imagine, third day na namin. Yeah, 2 million Vietnamese dong. Later on time bank na natin mag-withdraw. Guys, since meron tayong shoot with Havaianas, may posting tayo. Baon tayo sa ito. Ooh! Cut the cameras. Guys, finally nakapag-withdraw na kami dito sa Agribank. Grabe, milyonaryo tayo dito. Ano siya? Kano withdraw mo? 2M. Ako rin, 2M. So mga ano yun? 4K. 4K pesos. Tinry ko nga mag-withdraw ng 5M.
Bawal. Max na ata Max 2 na. M. Oh, here's our Grab. And someone got my outfit. My second outfit. Di niya na kaya yung corset. Kaya hiniram niya yung extra clothes ko. So, nag-alis daw siya ng corset kasi kakain na kami ng pho. Finally. May gusto pa ako itry. Ano yun? Broken rice. Ano lang naman yun. Parang kanin na hinati sa gitna. We're here! Sikat to dito guys. Fale ang pangalan. Wow. Sagana sa gulay. Yeah. Pepsi 7-Up. Wow, ito in-order namin. Pho Tap Cam. Dalawa. Special mixed beef noodles. Tapos ayun o, si-serve na agad. Guys, eat your greens. Excited ka ba sa gulay? Ayaw niya kasi ng mga herby eh. Wow. Yeah. Wow, guys, ang daming gulay. Okay, lagyan natin ng toge. Grabe. Ang alam ko lang kasi sa Pinas, yung pho eh. Parang nilalagay itong buo. Grabe dito, may mga ganito po. Wow. Wow. Kaya ang healthy nila. May chopsticks yan. Thank you. Oh. Ayan, gusto ko for the soup. Masarap ang soup. Wow, panalo yung broth. So usually clear soup siya, rice noodles, herbs, may tendon, may chicken, may beef. Parang ito yung national dish, no? National dish ba ng Vietnam? Ang panalo ito. Lalagyan natin ng lime. Remove. Oh. Ganun pala yun. Tatanggalin mo yung stem. Kasi nilagay mo sa'yo. Hindi pala ganun. Tinuturoan niya tayo. Ayan, siya na nagmimix for us. Lagyan din ng lime yun. Tapos tatanggalin mo yung mga branch, yung mga stem. Thank you. 2 ticks, hindi pala ito kinakain. Parang masarap yung sauce na ginawa niya, no? Actually, never pa kami nag-date ni Bebo sa mga pho. So usually pag nasa Pampanga siya, doon ako nag-order ng pho, laging Vietnamese. Kasi yung family ko, mahilig sa Vietnamese food. So pag mag-isa na ako sa condo, laging pho yung order ko. Guys, tapos na kami mag-lunch. Panalo yung pho. So fucking good! What the fuck? Oh. Wait lang yung herbs. Pero sobrang feeling niya talaga. So, Sabaw pala. parang ito, sabaw. Highly recommend. Ang dami rin locals na nagre-recommend ng pale. So ngayon, may hinahanap kaming stuffed toy na capybara kasi nagpapabili yung friend namin. No, me. Ay, ko rin? Nasa tapat lang siya. Capybara. Ayun siya. Capybara. Oh my God. Ano to? Ayun, may maliit. Pero ito yung gusto nila eh. Yung may uhog. Sa pa nga. Yan ang hanap ni Bebo. Kaso ito, love, walang ano eh. Crown lang. Tinatali. Pamprap sa buhok. Guys, 1 PM pa lang pero parang dami na naming nagawa. Basta ka. Tagal mo nag-shopping ah. Hintay na ako dun. Alam mo bakit? Kasi hirap itali sa likod ng isa. So kailan mo babalik yung damit ko? Pag Ready na ako lumaban. Ready ka na. Yung nabilhan niyang store, yun yung laging sinusuot ni Jenny. Yan ang Blackpink, no? Tsaka dito yung mga stores, di naman kamahala, no? Low-key lang sila, hindi nila pinapatungan ng malala. Yung buong set, 3K pesos na. Medyo mura na yun, comparing it sa mga Zara, H&M. Pag mga set, di ba? True. So ngayon, pupuntahan namin is Compound Garment. Ang dami ko nilista mga menswear or mga Vietnamese brands. Pero feeling ko, based sa mga na-research ko, parang isa to sa mga gandang brands, itong Compound Garment. We tried to go there nung day 1 namin, kaya lang di namin siya talaga mahanap. Gabi kasi, tsaka may dadaan na kang, ay, dito tayo. Dito tayo na. Dito siya. Tapos kakaliwa. Okay yun. Ay, look at the banh mi. Ay, ito pala yung dadaanan, guys. Oh. Wow. I want that. Ito pala eskinitang pupuntahan. Tapat ng pizza, please. Wow, ayan na.
Yes, a cool ng denim shorts, so I like it. Wow! Uploading. Thank you so much. One for me and one for Mike. Ito yung gift namin sa kanya sa birthday niya. Time check, it's 3 p.m. Doon kami galing, sa area nil. Maraming mga ano doon mga cool bread. And we're walking back to our hotel. Ito, Silverland Bentan. Ang ganda. Tapos sikat yung restaurant nila sa taas. So uwi muna kami para may ibaba itong mga gamit namin. New fear? Dito ako. Yung shade. Alright. Mahirapan, tumawid. Uy, parang expert na tayo Hi guys! So we're back here in the hotel. Nagbihis na lang ako. Ito yung suot ni Bebo kanina. But this is from Rich Boys. I like the oversized sleeves. My baby, my baby. Oh, my baby! We have a new baby. Ang cute niya. Ano kaya name niya? Ho Chi Minh. Happy Chin Chin. Mukha mo siya, love. Look! Okay, so saan ba tayo pupunta? Marami pa tayong mga pupunta mga stores dito sa Vietnam. I'm surprised na anday pala mga Vietnamese brands dito na cool. I always thought na parang traditional sila. Kung naalala nyo yung nag-Vietnam ako dati, lagi ako may suot na salakot. Well, that's just you. As a tourist, hindi ko alam na grabe na ang modernization. At saka yung mga friends kong designers, ang dami nilang mga nire-reco ng mga Vietnamese brands. I guess ito rin sila kumukuha ng mga inspo nila. So there's so many to check out and kailangan natin i-budget. Nagkakaubusan na ng budget. True. And to think meron pa kaming trip next week. So, let's go. My baby, my baby. Tulog muna ang mag-ama. Hey, how are you? Okay, nakapag-coffee na kami. Now, pupunta tayo sa The Idiot. You're an idiot. Yan ang mga daanan dito. There's The Idiot. Ay, hindi pala. Sorry. Wow. Very nice. Grabe. Nag-grab na lang kami kasi mura lang namin grab dito. Marami pa tayong pupuntahang mga shops. Isang store lang dito tapos doon na tayo. Okay. Tayo sa sikat na Banh Mi Puis. Pila tayo. Guys, nandito tayo sa Bentan Market. Actually, super katapat lang to ng hotel namin. Pero gusto namin puntahan para may closure tayo. Ay, hello, ate. hello, hello ate. Wala pa tayong magnet, so hanap tayong magnet. Also, 40. Oh, 150 for one and Ah. all. So much. Walang pake sa mga ano yun. Lahat na ipapakita niya lahat. Oh, ito na lang ba? Bet ko yung swada. Ah, sige, coffee. Yo,
A beer. Guys, time check. It is 10 p.m. Hindi na kami umalis. At nagpag-grab na lang kami ng dessert. Kasi nabusog kami dun sa banh mi. So, I just searched kung ano yung mga dessert dito sa Vietnam. This is from, actually, para palang Tagalog to. Tau Hu. So, para siyang taho. Chilled taho. So, ang kinuha natin is chilled taho na may longgan. One of my favorites. Actually, favorite ko yun sa Bangkok, sa Thailand. And this one is their best seller. Ito yung parang mixture siya ng different fruits, beans, pero merong flan or leche flan. And then ito, mainit Ano to? Coconut ginger tofu. And itong tatlo, wala pang 300 pesos. Parang mga 270 pesos. Ito, binili ko dun sa cafe, sa baba, sa lobby ng hotel. Favorite to ni Bebu. Lychee drink something. Nakakatatlo na ata siya nito. Favorite niya to. Oh, so is it a drink? Kasi may straw. May sarap na may flan. Parang gusto ko siya buksan. Wow! Looks yummy! Okay, sige, let's call it a night. Actually, every night, ang lakas na ulan dito sa Ho Chi Minh. So, buti na lang pag during the day walang ulan. So, maganda ang weather. But tomorrow's gonna be our last day here in Ho Chi Minh. So, marami pa tayong gusto puntahan. Marami pa tayong nasa list ng mga shopping spots, mga menswear, mga cafe. So, medyo bitin pero it was a nice breather. Kasi gusto lang namin ni Bebo ng chill na trip. Pero, narealize namin na hindi kami chill. Siguro mag-chill trip na lang kami. Sobrang yaman na kami. Nakaluwag-luwag na kami. Kasi ngayon na bagets pa tayo, pagurin natin ang sarili natin. Kaya gusto namin yung mga cities or mga countries na medyo fast-paced. In the future, chill-chill na lang tayo. Ay, bawal pa sa akin beef. Bawal sa may gout. Okay, sige. Good night, guys. And I'll see you tomorrow. Hi, guys. Good morning. It's our last day. No! Here in Vietnam. Ang cute kagabi, nagsulatan kami ng letters ni Bebo. Today is our 4th anniversary. Happy anniversary, my love. This is very telling of our personalities. Ito yung binigay sa akin ni Angelique. Ito yung binigay ko sa kanya. Mayroong picture ng Notre Dame Cathedral. Oh! It's very interactive, you see? And then, merong mga space dito kasi hindi kasya yung mataba akong kamay. Nung nagsusulat ako, so napaunti yung letter. Pero, so kagabi nag-iiyakan kami dito. Kumbaga retreat. Tapos ngayon tayo aalis. Anyway, but today, magka-cram tayo ng mga pupuntahan natin kasi marami pa tayong mga list ng mga shops na hindi na pupuntahan. And I also want to try this breakfast place. So tara na. Papakita pa ba yung outfit? Wag na, nakachineresan tayo. Wow! Ganda oh! Let's go and explore Ho Chi Minh! We're gonna have breakfast! Pangarap ko na mag-breakfast sa streets. Okay! Guys, pangarap ko pa naman umupo sa mga ganyan, yung mga stool. Gusto ko umupo sa ganun. Kaya lang maulan, but we're having our breakfast. Yay! Let's eat! Guys, we just finished having breakfast and nag-coffee na rin kami. Siguro nakadalawang kape na ako, sakit na ng tiyan ko. And at this point, tinatamad na ako mag-vlog. Ganyan talaga pag pa-last day na. Maulan din today. Ang cute, may coffee machine na street food. I mean, coffee machine na nasa street lang. Uy, alam, pale. Nalimutan ko na i-vlog pero may mga gusto lang puntahan si Bebo ng mga stores. So, yun yung mga pinuntahan namin. And now, ako naman. Meron akong gusto puntahan. Ang name ay Cows 2.
Pero dun sa mga nilis ko mga menswear, ang dami ko rin skinip kasi check ko na yung website. Usually updated naman or yung IG nila. Nakikita mo kung ano yung mga current collections. Maka-collection naman ako. Naka-chinelas lang pala ako ngayon. Hubs. Yes, ang ganda ng mga pieces nila oh. Ayan. Ano, ang ganda ng mga collar. Ito daw ang fitting room. The last three piece, we just try it if you Okay. like the fit or something. Guys, the damage has been done. Kala ko ikaw nang bibili nito. Ganda ng mga pieces. Actually, perfect siya sa mga events. Sa Manila. Panalo siya. I think I got about 6 pieces. Yung nabili rin akong set na maganda. Ganda Basta ng lahat. pants. True. At lahat talaga ay perfect sa mga events. Sana marami pa tayo events. Sa Manila kasi. Yun lang ang goal ko. Guys, dito priority ang mga motor. Pag nag-grab car ka. Minsan kailangan maglakad sa mga eskinita. Okay din mag-book ng grab bike. Hindi lang namin mabook kasi ang dami namin hawak na paper bag. Tsaka si Angelique ay naka-skirt. Pero we're here at Mosaic Space. It's a collection of different Vietnamese brands. May budget pa ba? Okay, wala tayo nabili sa Mosaic Space. It's not for us. Para medyo siya, grungy. Para medyo pang-rockista. Uy, nakakapinas to. So ngayon, mag-grab ulit tayo. Pero, kakain na tayo! Meron pa tayong hindi nakakain dito sa Vietnam, which is broken rice. Tapos merong pork chop. So yun ang kakainin natin for lunch. Parang sarap nga ito. Wow! Sabi ni Ana, malaki daw. Yun, Coke. Sarap. Guys, we're here at the famous place that serves grilled pork tsaka broken rice or com tam. Oo nga, Michelin Guide. At in-underestimate ni ate si Bebo. Sabi, too big. Masyado daw malaki order niya kasi ang kinuha niya yung mix, which is 150 Vietnamese dong. Yung sa akin, kinuha ko yung 78,000 dong. Mag-share daw tayo. Masyado daw malaki. Tapos nung dumating na yung plato, sabi ni Bebo, Baka lang nung plato. Plato lang. plato lang daw yung malaki. Ina-underestimate yung jowa ko. Gagahari tayo. Ate ba tayo? So yung com tam, yun yung broken rice. So it's either nasisira siya sa pag-process or pag nasa field nasisira siya. Parang rejected. Pero Sorry si Kuya. totoo. Ito yung gusto kong sauce nila. Yung matamis. Wala, parang kung buti na lang last stop yung pancit lang. Ang sarap. Sarap. Actually yung lasa niya very pang Pinoy din, no? Pasok sa panlasang Pinoy. True. Tsaka ang dami kumakain dito, guys. Dami, oh. Hanggang doon sa dulo. Guys, di ako nag-flex agad. Ganito lang talaga tong braso ko. Sarap ng food. Very homey. Oh? You're Homey, Vietnamese ka? Kasi broken ako eh. Kaya nakarelate ako sa broken rice. Ba't ka broke? Or baka You broke? broke me. Broke. Actually, ang issue ko lang dun, yung ratio ng pork chop To rice. to rice, konti. Baka Bakit isa namilig sa rice dito, no? Ang dami, sabi pa ni ate. That's too big. Pero totoo, ang laki ng pork chop. No? Masabihan pa. Grab is life. Pupunta naman tayo 75 sa... pesos always. Really? Yung bill namin kanina was only 500 pesos. Dalawang coke na yun. Tsaka dalawang malaking plato ng pork chop with rice. Guys, mali yung binaba sa amin ng rider. Mali yung binabaan sa amin ng grab driver. Ano kami kukunin? Ano kami kukunin, kuya? Pag ikaw, kakancel kita. So, kakancel na lang namin yung isa naming coffee shop na pupuntahan. And tuloy na tayo. Mag-shopping ulit. I love Ayun, gagay kasi the kuya. slippers.
Ayan na siya. Guys, we're here sa next stop namin. Sure ba tayo na ito yung store? Parang may nakasampay pa eh. Oh. Bahay ata ito eh. Tara, tara. Parang bibili tayong ice candy. Ikaw mauna. Tao po. Ah, grabe, sobrang tarik. Sa sobrang sigip, buksan yung gripo. Wow, hiking. Ikaw muna. Stairway to heaven. Hala, nahulog pa yung rack. Ay, ako nga ito. Ay, nakaskirt pa. Akin na yung gamit mo. Hindi na tapos na. Dapat nag-Merrell footwear ka, love. Hiking to eh. Ate, haka na yung kamay mo. Have you been to the Philippines? No. You should. Nasa showroom pala kami, guys. Ikaw nga mag-ano. So, pinakita niya na lang yung mga Cute na to. pieces. Guys, yung pinuntahan naming place ay by appointment lang pala, mga syunga. Pero buti dito yung owner and he's super kind and tinuro niya kami. At ang dami niyang na-recommend sa amin ng mga Vietnamese brands. So, bait niya, cool niya. What size is this? I have big feet. I have big Tinutulungan niya si Bebo sa mga styling. Ang ganda ng office niya. Mga ano to, young designers sa Vietnam. Thank you! Famous. Days. So lucky. Okay, no. Tayo mo. Yeah. Thank you! Oh my God. Careful daw. Andito ako sa harap mo. Ay, kaya naman palit pa ako. Hindi na lang. Yeah! Guys, kakagising ko lang. Nag-grab kami. Layo nito ah. Hindi naman. 20 minutes away. Malayo na yun sa Vietnam. Andito kami sa Fancy Club. Kaka-open lang nila as in today. Kahapon yung launch with the influencer, KOLs. So, open na sila today. But you need to book an appointment with them. So, Kaya mabilis. correct. Saan? Kasi bayan. Wow! Guys, tayo ay mag-egg coffee. Itong strip na to, puro egg coffee. Mukhang yun ang pambenta nila. Parang may shortage nung gatas dati sa Vietnam. So, ang alternative nila is itlog. Kuya Kim itlog. is shaking. Oh! Kuya Kim is not shaking anymore because it is closed. Ay, ngayon pala kayo nag-team building. Iba talaga kayo. Okay, doon na lang tayo. Hindi na tayo na Saigon Sun. Ay, laki ng daga. Kita mo? Saan? Tumakbo. Weh, Nakakamiss talaga ang Pinas. Pasalamat kayo, guys. buti na lang may katapan. True. Guys, so we got egg coffee in cold and hot. Sana huwag isipin ng Saigon sana pumunta kami dito dahil second choice lang sila. Ha? Pare-pareho lang naman siguro kayo ng supplier ng itlog. Pati na ako. Ay, sorry. Ang fun fact na nakuha pala namin dito ay... Good. Ano ba ito? Sarap. Creamy. Oh, I love it. Parang next time pwede natin i-try omelette. Ay, gusto ko yung coconut. Oh, coconut coffee. Gusto ko niya. Ito, gusto mo? Yeah. Can I get one? Coconut coffee? There's that. Guys, TBH, inaantok na ako. But we have a dinner reservation at 8 p.m. Buti na lang yung dinner namin is just at the 12th floor. So, nakakaya naman kung di pa tayo sisipot, di ba? So, let's go. It's our last night here in Vietnam. And I'm just wearing a white tank top and itong blazer natin from Suit It Up Manila. Tapos naka-jeans lang ako.
guys, look at the steak. Panalo, meron din tayong salmon. And crab fried rice. Naubos na rin namin yung mushroom namin na quesadilla. Ganda dito, grabe. Huh? So pag guest ka dito, dito rin yung... Love, look at the birds. You see? Pag guest ka dito ka rin magbe-breakfast. Ganda. Sarap kain mo dyan ah. Hi guys, we're back in our room and we're packing because our flight is at 9:30 AM tomorrow. So papapick up kami sa van papapick up kami sa airport transfer ng 5:30 dito sa hotel. Super aga, but this is my extra luggage. Andiyan na lahat ng mga pinag-shopping ko. So, itong kalahati. This is from all the shopping that I did. Ang saya ng shopping sa Vietnam, as in. Ito mga laundry na to eh. Pero meron ako mga pasalubong kasi sa mga pamangkin ko. Syempre, meron din tayong stuffed toy para kay Bebo at yung gift namin sa friend namin. But yeah, ito naman, yung mga shoes ko. Meron ako nabiling isang shoes lang. Tapos, ito, maluwag po. So, hindi tayo sinipag mag-haul sa TikTok. So, I guess I'll just do a separate one sa vlog. Or siguro after nito. Kung gagawin ko mang 2 parts tong Vietnam vlog natin. So yes, let's call it a night. And, good night? Hindi ko kasi alam kung end ko na yung vlog dito. Sige, see you tomorrow. Good night! There are two kinds of people. Gusto ng pho and gusto ng Burger King. Look at what I found. Cute! At talaga may ice cream ka ng ganito kaaga. May kasama daw kasi. Swada and ano isa? Salt. Swada yung akin. Ano sa akin? Coconut yung sa akin. Okay, so kakauwi lang natin from Vietnam. We spent a total of 4 days in Ho Chi Minh or Saigon. And I feel like ang bitin niya. Ang saya pala talaga mag-shopping sa Vietnam. Kasi sobrang daming magagandang Vietnamese brands. Before the trip, I took a screenshot of all the brands that I've researched. Tapos, ninarrow down ko na lang siya. Syempre, yung mga stores na napuntahan ko. At meron ako nabili. And I feel like sulit siya kasi kung ayaw nyo naman mag-shop sa mga Zara, Uniqlo, kung sawan-sawa na kayo sa mga basic, I feel like perfect ang Vietnam. Kasi sobrang mura ng mga damit at magaganda yung quality. Marami kang options. Like, meron tayong The New Playground, which is parang Myeongdong or parang siyang Platinum Mall that houses a lot of different Vietnamese brands. Pero kung college ka at gusto mo pumorma, parang feeling ko yun yung perfect para sa'yo. Meron din tayong mga options na medyo pricey pero iba-iba rin talaga. Si Bebo ay meron siya mga nabili ng mga gandang dresses and yung mga yon, I think na-discover niya yung mga brands na yun years ago. And finally, napunta niya na yung mga physical stores. And syempre, nakita namin in person yung fabric, yung style, and mas na-appreciate namin yung fashion and culture sa Vietnam. So, let's start kasi as in, kakaland lang namin mga 2 hours ago. Karating lang namin dito sa condo. So, hinintay lang namin yung food namin kasi wala tayong pagkain. So, let's start. I don't know where to start. I just talked about fashion and you're giving me a rat? So cute! Capybara. Uy, nag-burp na ba ang bebe? Alin dito yung sa atin? You're right. Okay, guys, comment down below kung anong gusto yung pangalan ng capybara. Snotty! Caps. Cappy. Amazing story. Caps! Amazing story sa yung camera. Ito yung gift namin kay Mike. After pala nito, like, mamaya madaling araw ay aalis na kami papuntang airport kasi pupunta naman tayo sa Bangkok for Mike's birthday. So, mas matagal tayo dun. We're gonna spend a whole week, right? Kung 4 days tayo sa Vietnam, Diyos ko po, mas matagal pala tong Bangkok natin. And nakakatawa, naiwanan ko yung mga damit ko, di ba? Yung iba ko mga damit. So, yung mga pieces na susuotin ko talaga sa Vietnam ay susuotin na lang natin sa Bangkok. Okay. Saan natin nabili to? Sa tapat ng Fale, one of the branches of Fale. So, ayan siya. Ito talaga ang bilin ni Mike. Sorry, this is not starting on a good note. Kasabi ko pa naman, binild up ko pa naman yung fashion sa inyo. Parang tayong galing Divisoria. Kano to? 70,000. Grabe, ang mura, no? For
Luna. Sorry Luna, wala pa yung damit tsaka yung ulo Tirintas muna. Okay, let's start with this bag. 600 pesos ko lang nabili to. Hindi ko na matandaan lahat ng presyo, sorry. And yung mga brand name. So pag lalagyan na lang natin yung brands dito or saan natin nabili. This is just a nice poofy bag in a sage color. This one is from The Idiot. Ano siya? Double waist. So parang dalawa yung pants sa suot mo. Di ba trendy yan? Pero maganda siya kasi pwede ko namang i-tuck in or pwedeng hindi rin naka-tuck in at pwede natin takpan tong detail na to. Pero so far ito yung pinakamabigat na item na meron tayo. And doon pala sa Vietnam, dapat payat kayo. Kasi hindi siya ganun ka-inclusive. Minsan ang biggest size nila is 2 or large. Or minsan nga medium. Marami sila mga pieces na small and medium lang. And pag tinanong mo kung ano yung biggest size, ang liit pa rin. This is a nice pair of denim shorts. I got this from Hypnotism. It's one of those brands na naka-house siya sa mga isang store. Compound garment. Hinahype siya ng mga tao dun sa Vietnam. Kaya lang, wala ko siya dun nagustuhan. I guess di ko lang siya style. But this is a nice denim shorts kasi yung dito nyo. Parang kakaiba yung pleat niya. So dadalhin natin ito sa Bangkok. Ayan. Sakto mag-e-empake na rin ako. Okay, itong brand na to wala sa list ko. Buti na lang yung friend ko. Nirecommend niya sa akin to. So buti na lang meron pa kaming isang day sa Vietnam at napuntahan namin tong brand na to. This is called Kaus 2. So ayan siya. Ang ganda. Meron siyang double collar na ganyan. And I feel like I can really just wear this sa Manila or sa mga events natin. Sorry, bigla ko nawawala kasi galing talaga siya sa maleta. This is another one from the same brand. Pants siya. Super ganda. Tapos yung stitching niya, color red. And dahil naganda na ako sa kanya, binili ko na rin yung buong set. This one, again, perfect for events. Perfect. Kaya meron tayong long haul flight. I feel like I can wear this. And ang ganda. Panalo siya. Iisahin ko na lang. Nasaan na ba yung mga ibang pieces natin from the brand? Dito, nilagay ko kasi feeling ko very delicate siya. Yung Kaus 2, medyo dressy. I feel like pag meron kayong mga events. Ang naisip ko nga suotin to sa mga Vogue gala. Pwede siyang inner, pwede siyang naka-layer with a nice suit. Pero baka hindi nyo lang ma-appreciate. Pero ayan siya. Ay, para siyang barong. Pero yung top is naka-pleats talaga siya. So ayokong ipa-laundry to. Kailangan natin ingatan to. Para yung mga designers na nakikita natin na, di ba? Mga young designers. Di ba? Ang ganda. I feel like pwede nga siyang pumasa as a barong. Kung meron tayo attend na event na kailangan ng barong. Ito hindi yung ma-appreciate pero sa vlog naman natin tinry ko siya. Kasi meron siyang kasamang ganito. Ilalagay mo yung iba dito. Pwedeng nakakulot siya dito sa buttons. Pero naka-curl na ganun. Hindi ko ma-explain pero tignan nyo na lang sa vlog kung paano natin sinuot yan. Pero pa tayo nabiling isa pala from The Idiot. Ang ganda nung color nyo. Diba? Maganda dyan. Pag pumunta tayo sa mga events dito sa Manila, maganda siyang conversation starter at wala tayong kapareho. Diba? Unless mag-Vietnam lahat. This one, hindi ko alam yung brand eh. Tsaka doon, ini-encourage talaga nila na mag-picture, mag-video kasi parang very maano sila sa TikTok eh. Very active sa TikTok. Kahit nga nung date namin ni Bebo kagabi, yung server namin, ang dami niyang options sa amin. Gusto daw ba namin magpicture sa gantong view? Meron pa siyang flashlight. Ang gaganda ng mga angles niya. We got this from Objof. Maganda rin siyang brand that houses a bunch of different Vietnamese brands. And this one is from Rumish. Sikat to sa Ho Chi Minh ngayon kasi parang yung mga KOLs or mga influencer doon, na-invite sila sa opening nito. So, maganda ang kanilang store. At hindi mahal ang mga damit, which is nice. So, I got another one, pero short sleeves. I also got a pair of pinstripe shorts. Yan, dadali natin yan. And itong polo na to na, diba? Perfect. Kailangan ko bilhin to kasi may letter D. Medyo mahal yung mga nabili ni Bebo, pero magaganda. And comparing it sa mga luxury brands, yung mga European luxury brands, okay na rin yung presyo. Ang ganda ng pants na to. Kung pipili ako ng favorite brand ko sa Vietnam, I would have to say Leader. Ito siya. Yan yung spelling niya. Yun ang brand na, I think yun nga yung first stop natin eh, hindi ba? First night. Pero dun talaga ako nag-enjoy. Like, dun ako nagtagal. Pag nakita mo kasi yung store at nakita mo yung mga pieces, mas ma-appreciate mo siya. At mas may kita mo na, style ko to. So, alam mong dun ka magtatagal. So, dun ako nagtagal mag-try ng mga damit. And, ayan. Kumuha ako ng black pants na maganda yung parang pleats rin niya. Grape trousers. Ito, hindi ko na alam yung mga brands. Basta itatag ko na lang. Pero, ang maganda doon, laging updated yung mga
website nila, yung Instagram. So, pwede na kayong mag-window shop ahead of time. Tapos, siguro, iselect nyo na lang kung ano yung mga pupuntahan nyo. Kasi, minsan mauubos rin yung oras nyo kakapunta ng iba't ibang stores. Kasi, hindi naman lahat sila ay nasa isang strip lang. Minsan, kailangan mag-grab, kailangan maglakad, at minsan, magkakape ka pa. 'Di ba? So, do your research. Marami ding mga Vietnamese stores or designers or brand by appointment only. So, wala silang physical store. Kailangan mag-DM sa kanila sa IG para mag-set ng appointment. Pero nung isang time, ano yung pinunta natin? Doc Studio. Hindi namin alam na by appointment lang. But they were kind enough to accommodate us. We have another one. I really like this one. To. Pinilit ko na lang kasi last piece na to. Medyo masikip siya sa akin pero ang ganda eh. Sobrang ganda ng pants. And ito pala, magdala kayo ng pera. Kasi it's either cash, minsan wala silang card, or kailangan nyo magbayad via PayPal, which is medyo hassle din kasi mayroong 3%, diba? Na additional. Yung iba 3, yung iba 8. Yun. I also like this brand called Paradise. Di ba meron tayong tinatawag na cafe apartment sa Vietnam, which is like an old apartment na puro mga cafes. Meron din apartments na puro mga indie brands. So, yun ang maganda sa Vietnam. So, I got this. Dadalhin ko nga to. Meron pang cup yan, yes. Paradise. Also from the same brand. I also got a pair of shoes from... Wow! Ay, hindi sa atin to. Pang-gift natin to. Kay Mike. Lagyan natin dito. Actually, nung nagre-research ako, medyo skeptical ako sa brand na to. Kasi parang medyo dupe siya ng mga Le Mer, COS, parang dinudupe nila. Pero mukhang sa Vietnam siya ginagawa. Ay, no, made in Vietnam talaga nakalagay. So, since hindi naman ako willing bumili ng gantong kind of shoes sa Le Mer, which is, magkano yung shoes na yun? 30? 32K? This one is around 3K. Yan, medyo pricey pa rin. Pero, I won't recommend na bumili kayo ng knock-offs. Pero, kung di naman kayo willing, bumili ng... Ibang vibe naman siya. Yeah, medyo iba ngayon dito nyo. I also got this very nice tank top from the new playground. And then, we got some bags from Chow Fifth. Vietnamese brand din siya. Sabihin nyo nang ang vibe niya sa Pinas ay GV and the Label. Pero this one is medyo trendy. Yung mga usom na mga charms ngayon. So, ito ay gift ko kay Ashley. Sa akin pamangkin. Ang perfect timing nung binili namin to kasi Women's Day. So, dahil Women's Day, free ang charms. So, ang ganda. Pinili ko na lang yung same palette, same material para ang ganda. And, pwede sila mag-share ni Alec. Kasi binili ko kay Alec is very her. Mahilig kasi yun sa mga shoulder bag. Yung ipit na yung kilikili. Ayan. Color black para very classic. So, pwede sila mag-share ni Ashley dyan. So, sa mga babaeng gisada fa. Ano ba tawag sa mga babaeng gisada fa? Lady Whistle Gout. Next brand is from Season. This is a local brand also. Para siyang Gentle Monster. Pero, hindi ko i-recommend yung quality niya. Ang gaan. Alam niyo naman, may issue ako sa mga magagaan. Gusto ko yung mabigat yung sapatos ko. Parang feeling ko pag mabigat siya, or kahit hindi siya komportable, basta may bigat siya, feeling ko maganda yung quality. Ito, alam niyo yung parang feeling ko, nabili nila ng wholesale. Pero, sobrang ganda kasi nung package. Ba't ba ako bumili? Ang ganda kasi nung experience doon. Sobrang ganda nung store. And pagpasok ko pa lang sa store, nakalabas na yung vlogging cam ko. So parang siguro sabi ni Kuya, for the content ka nandito ha. Pero mabait naman talaga sila. Ang dami nga nilang nirecommend na mga restaurants na itry namin. So I just got a clear one. Pero, narealize ko nga, baka nga same manufacturer or same supplier to ng Gentle Monster eh. Kasi even the box is the same. And ang dami pa nilang mga ganyan, mga cheche boreche na mga if-laws. Ay, oh. Kung gusto may adjust. Meron din silang heating technology kung hindi ka happy sa fit ng frames. Pero, yun. Check nyo na lang for the experience. And again, the name is Season. David Season. Okay, I think we are down to our last bag. Ay, ito pala sa taas ng yung binala natin ng shoes. Yan, I just got a ring. Alam niyo na, mahilig ako sa mga ganyan mga ring. Sumama lang ako kay Bebo sa isang store. Tapos, nagandahan ako sa parang, anong tawag dito? Brooch? Ayan. Feeling ko pag meron tayong blazer or suit, maganda siyang element. Diba? Okay, this is the last two from Leader. Ang dami ko talaga nabili doon. This is a nice crop polo, pero may kasama na siyang necktie. Ang cute! And then lastly, a very nice gray cardigan. To match with my gray trousers, I feel like maganda siyang style with a round neck. And
Tapos nakabukas lang siguro 2 buttons. So that is it for our Vietnam haul. I would really love to go back. And kung meron ako mga na-miss na brands na feeling nyo magugustuhan ko, please do comment it down below. And kung naghahanap kayo ng mga pang women's wear, wala kayong mahanap dito except yung bag na feature natin. Punta kayo sa TikTok ni Bebo. Sobrang active niya sa trip na to. I love it. I'm doing this now kasi baka magkawala-wala na itong mga damit natin dahil dadalhin ko na sila sa Bangkok. But yes, there will be another travel vlog. This time with our friends. Ilan tayo? 8? 7. So, good luck to us. It's gonna be a different vibes for our next vlog. So, bye. Kain na ako.